Yes, good morning guys. So video number 5 na tayo and dito tayo ngayon sa inverter. So, meron ako dito ng tatlong inverter at yung pinaka murang inverter na nabili ko and your general use na very gamit na gamit ng mga katatayang na inverter and ayun yung aking hybrid inverter. So sa mga naunang video ko, andun yung yung solar setup, andun yung solar panel, ano yung battery, ano yung charge controller, and ito na tayo sa video 5 and ano ang inverter. So okay, so ano nga ba ang inverter? So sa technical term ang ginagawa ng inverter is ito po, kinag-convert siya ng DC to AC. Lang ya ano yon. So anyway, ang DC po is direct current and AC is alternating current. Ano tong letter V? Volts po yan. So 12 volts direct current, kino-convert niya into 230 volts alternating current inverter. The inverter dapat, hindi ko lang ba't ganyan spelling. And nandito iba yung specs. So pwede daw sa kanya ang TV, which is duda ko. Bombilya, okay. And max niya is 300 watts, 230, and output niya is 50 hertz. So chika ko sa inyo kung ano yung mga nakikita no ganito, and very ano lang tayo, simpleng paliwanag lang. Iwasan ko yung mga jargon hanggat maaari, and wala muna tayong formula calculation sa inverter kasi sa next video yun, video number 6. So ang inverter is simple lang po ang trabaho niya, i-convert nga ang DC to AC. So bakit nyo kailangang i-convert? Bakit pa kailangan ng inverter? Kung ang mga battery po kasi gaya nito, Dongjing, lahat ng battery as of now 2026 is puro DC. Puro DC silang lahat. So ang DC po is may positive, negative. Ang AC naman is line 1, line 2 or live wire at neutral. Walang positive, negative sa AC. DC lang po ang may positive and negative. So bakit puro positive and negative ang battery? Kasi ang chemical na laman ng mga battery as of today's date is puro yung mga electrodes nila is nag-work lang one way. So doon sila dumadaan sa positive and babalik sila sa negative. Puro ganun lang ang biyahe ngayon. Kaya hindi mo pwedeng pagpalitin yung connection ng positive and negative. So yun po. So ayun, yun yung dahilan kaya tayo may inverter sa ngayon, kasi lahat ng battery is DC and DC lang yung kaya nating i-store as of today's date. So hindi ka makakapag-store ng AC, DC lang. Kung gusto mo mag-imbak ng AC, kailangan mo ng converter, convert mo siya to DC, which is direct current, siya mo sila lagay sa battery. Wala pa pong na-inventong battery. Meron pa yung tropa ko sa England, de-develop pa lang pero hindi pa siya fully commercialized. Charot lang. So puro DC pa lang ang battery ngayon. That's why we still need inverter para mag-convert. Bakit kailangan mag-convert? Kasi yun nga po, yung na-imbak lang is DC, and ang mga appliances natin mostly AC ang kailangan. So anong pinagkaiba nila is yung po yung waveform nila. Ang DC is direkta, yung dire-diretsong lakad lang. Ang AC naman is pag ganun na sobrang dami, kaya nagpapasa-pasa. Ayun. And bakit hindi na lang DC ang gamitin sa mga appliances? Yes po, may mga appliances na kaya pwedeng gamitan ng DC gaya ng ventilador and bombilya, charge ng cellphone. Pwede naman, gumagana naman, pero yung mga DC po is kapag mahaba na yung biyahe, like mga 10 meters, 100 meters, meron na po siyang voltage drop, which is hindi efficient. That's why meron pa rin tayong inverter. Yan. So yun. So yun yung ginagamit. So paano ba gumagana ang inverter? Simple lang po. Kung familiar kayo sa puso ng tao na tugtog, 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 yung ganon din po ang ginagawa ng inverter, no? Ihigupin niya. So yung puso, di ba, humihigop siya ng dugo, then ipapump niya uli yung dugo. Ganoon din pong inverter. Ihigupin niya mula sa battery or solar panel, depende kung ano yung source nyo. Higupin niya mula doon, then pipigain niya or gagawin niyang AC, then tsaka niya uli ipapump or ilalabas dito sa outlet papunta sa mga appliances. So binabago niya, after niya higupin yung DC, babaguhin niya, gagawin niyang AC, tsaka niya ibabato sa mga appliances nyo. So ganun. So para or another analogy is, meron tayo ditong Ilocano,
na direct ako magsalita, talaga na napaka Ilocano. Then meron tayong AC, which is mga Ilongga. So yung mismong lengguwahe nila is hindi magkaiba. Parehas silang sa Pilipinas, yes, or parehas din naman tong kuryente. Yun lang yung pinagkaiba. So yung DC is sa battery, AC sa appliances. So i-convert ng inverter, then ayun na. Punta na siya sa mga appliances, magagamit mo na. Okay? So yun po yung basic na feeling kong paliwanag. Kung di nyo pa rin maintindihan, comment down kayo. Try ko pang explain sa reply sa comment nyo. And ano yung dalawang uri pala ng inverter? Meron tayong tinatawag na modified sine wave, which is itong dalawang to. And meron din tayong pure sine wave, kagaya nun. So anong pinagkaiba nila? Isa sa senyales ng modified is ito, 50 Hz. Yan yung mga modified, which is, sabi nila, ang other term nila dun is marumi. Most likely hindi lang talaga siya compatible sa appliances, pero okay pa rin naman, gagana siya sa iba, pero hindi lang siya malinis ba, hindi siya pure, modified lang siya. Pero ang kinaganda ng mga ganito is mura and very magaan, wala masyadong arte. Next is yung pure sine wave, ito sa taas. Select tayo dito. Natin yung inverter mode, ito, ay no, pwede siyang 50, pwede siyang 60. So itong PowMister na to is meron siyang settings na 50 or 60, which means kailangan mong palitan sa settings. So yung iba nagsasabi na marumi daw, malamang hindi nyo pa ata pinapalitan yung settings. Pero para mapalitan nyo yan, meron pa settings dito. Share ko na lang din while I'm at it. Ano na wala? Ito pala. Output frequency number 9. So sa number 9 yung siya papalitan. So ang default is 50. Kaya sinasabi ng mga bagong bili, bagong gamit is marumi. Kasi hindi pa po nila napapalitan yung frequency. Kailangan muna na lang i-change into 60 para mas maayos siya. So yun lang po. Anyway, yun po yung pinagkaiba ng dalawang inverters, modified and pure. So modified is very limited lang pwede mong gamitin dito. Mostly kailangan mo ng mga adapter para smooth yung labas. Or pwede kang gumamit ng mga basta yun, pampaano lang ng inverter dito. Kasi nga, hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang appliances gaya ng mga TV and motorized na appliances. Mostly bulbs, charger, yun pwede naman. Kung no choice ka, kung bigla nag-brown out, kailangan mo ng clip-on, sige, saksak mo na for the meantime, pero hindi siya pwedeng pang matagalan. Same with sa TV, nag-brown out, meron ka lang is battery inverter, tas ano pa siya, modified, and nood ka ng TV kaso brown out, pwede mo saksak mo na lang, pero one time use lang, and nandun yung risk na masira kasi nga modified. So in general use, pang maramihan ang pamatagalan, kailangan look for 60 Hz na pure sine wave inverter. Yun po yung the best. Okay, and next, another tatlong class ng inverter. Meron tayong tinatawag na off-grid, on-grid, at hybrid. So ano yung tatlong yan? Umpisa tayo sa off-grid, since ito yung pinakamadaling i-discuss. Napakasimple lang niya. Off-grid, hindi siya kinoconnect sa grid, yung po sabi ng off-grid. So meron lang sa majority ng off-grid is meron siyang input na ilalagay mo sa battery and output kung saan mo isasaksak yung appliances. So napakasimple lang niya. Then kapag nag-level up ang ibang off-grid, nagkakaroon na siya ng switch. Then dalawang saksakan. Yung iba is tatlo saksakan, still off-grid pa rin. Yung iba naman is may monitor kung saan nyo nakikita yung volts ng battery nyo. Yung iba naman is pwede nyo i-connect sa Bluetooth or Wi-Fi. Ganon. Pero still off-grid pa rin sila. As long as ang connection lang nila is isang galing sa battery and output na kung saan mo isasaksak ang inyong appliances, then that's off-grid. So battery and output, yun na lang po yung connection ng off-grid inverter.
Then kung merong off, meron ding on. Ang on grid naman is yun yung nakasaksak sa grid. So yung nakabit sa Meralco nyo. So meron lang siyang tatlong saksakan mostly. Hindi ko sure sa ibang brand. So saksakan na kung saan papasok yung Meralco, saksakan kung saan papasok yung solar panel, and another saksakan kung saan lalabas yung output. So yun lang po yun. Ang problema sa ganung inverter is pag walang kuryente ang grid, walang o patay ang Meralco, wala ka ring kuryente kasi papatay niya ring inverter. Yun yung problema sa ganun. Kinaganda nun, wala siyang battery, good siya para malesen yung ano mo, kuryente. Alam mo ang isang kinapangit ng on-grid na setup? Kuha lang ko ng calculator real quick. Okay, so meron ako ditong calculator. So sa on-grid, meron doon tinatawag na sila yung malakas mag net metering. Ba't nakabukas ng Bluetooth? So ang net metering is yun yung kakaya makapag-export ka sa grid, which is like Meralco, Iselco, Zamelco, yung mga ganun ba. So ngayon, kunyari example sa Meralco, which is ito yung galit na galit ngayon sa mga nakasolar, di ko alam kung bakit. So kapag naka-net meter ka, bibilin nila sa iyo yung kuryente na in-export mo. So for example, panel mo is nag-generate ng 100, masyado mataas, 10 kilowatts. 10 kilowatts yung na-harvest ng solar panel mo. Ginamit mo yung 'di ba? So magiging 5 na lang. Yung 5, pwede mo siyang i-export sa Meralco at bibilin nila yun sa halagang 8 pesos. 40 pesos ngayon. Ang problema, kapag naman sa gabi, yung in-export mo is bibilin mo ulit sa kanila kasi nga gagamit ka sa gabi kasi wala namang battery ang on-grid. So yung 5 na binenta mo sa kanila, bibili mo sa kanila ng let's say 15, 75. So tubo agad sila doon, no? So parang nonsense. Mas magandang i-ano mo na lang, ibili mo na lang ng battery at gamitin mo na lang yung battery sa gabi kaysa mag-export ka sa Meralco. Tapos ang chika pa ng Meralco is gagastos ka doon ng libo-libo para sa mga permits, installation, blah blah blah. Kung may inspection na gusto nila, then 30,000 something yung magagastos, sabi nung isang nag-comment. Tapos bebenta mo sa kanila 8 yung in-export mo. Then after mong export, bibili mo ulit sa kanila ng 15. Di, parang lugi naman na tumubo lang sila. Pero parang nila naka-discount na lang ng kalahati. Pero still doesn't make sense. Mag pure off-grid na lang talaga. Yun lang yung napansin ko. Anyway. Saan ba tayo? Hybrid. So yun yung on-grid. Ang kinaganda pala sa on-grid, bago pala lumipat sa hybrid, yung logo nila. Bago tayo lumipat sa hybrid, ang isang nakita ko sa on-grid na advantage is kapag meron kang 2 bahay, 3 bahay, 4 na bahay, or establishment, lahat under your name, na same provider, same grid, kunwari Meralco. So meron kang 1, 2, 3. Assuming 3 bahay yan. Yung 2 naka-solar, itong 1 hindi. Itong 2 ang lakas mag-export. Then wala silang import sa gabi. Like sarado yung establishment sa gabi. Then yung bahay mo is sa gabi bukas. Itong 2 to is pwede siyang i-connect under same account number, same pangalan mo. Then yung in-export nila, maka-credit, pwedeng i-less dito kahit walang solar to. Nakalimutan ko lang yung tawag ng Meralco doon pero may ganun sila. So para mo na rin makaka-discount ka rin dito sa bahay mo mismo kahit yung 2 businesses mo lang yung may solar panel. So pag umaga, pasok ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, coffee shop, laundry shop, meron silang solar panel sa bubong, mag-harvest, mag-export sa umaga, hapon, patay mo na, close mo na yung shop mo, balik ka na sa bahay. Yung in-export nila, di masagagamit sa gabi, so wala silang import sa gabi. So yung in-export nila, yun yung gagamitin mo sa bahay, makikredit dito pag nasa same name siya. Kalimutan ko lang may ganun pa sila o tinanggal nila kasi syempre lugi sila. Pero may ganun yung mga on-grid. Depende sa provider mo. Yun lang siguro. And last one, hybrid inverter. Ang hybrid inverter, ito yung pinaka maraming saksakan. Meron siyang AC input na yung galing sa grid. Meron din siyang tawag dito. So solar panel,
battery, and AC output. Pero parang mali ata ako. Silipay sa ilalim. Ito pala. Solar panel, battery, AC in, AC out, and meron pa siya sulok doon na ground. Yun yung nilalagay mo sa lupa para anti-kilig. So yun. And then meron tayong dito dalawang exhaust na buga. And sa gilid doon meron siyang exhaust na pahigop. Yan, dalawa sa magkabilang gilid. So medyo well ventilated siya. So ano nagagawa ng tayo nga ako? So ano nagawa ng hybrid inverter? So siya yung merong kakayahan both on-grid and off-grid. Konektado siya sa grid mo. May battery din siya. And konektado rin siya sa solar panel. So lahat is dito dadaan. So pagpasok ng panel, labas agad sa load. Hindi na dadaan sa battery. Ang gagawin na lang niya is yung excess na hindi nagagamit sa load, yun na lang yung ibabata niya sa charger. Yun. Ang pangit sa off-grid is yung kuryente is dumadaan sa battery and nagagamit yung battery, which is reason para humina ang battery. Unlike sa hybrid and on-grid, direct load agad siya. So pagpasok sa yung solar panel, labas agad siya sa AC, hindi na dadaan sa battery. Ang dadaan na lang sa battery is yung kung ano lang yung sobra. Kapag kulangin yung sa solar, doon lang siya hihigop sa battery. So yun lang. So para sa akin the best ang hybrid. Ang problema sa hybrid is maraming connection, komplikado maybe, yes, and mas malaki yung tawag nila dito, consumption, idle consumption, yung dagdag konsumo ba. Pinakakonti ang ganito, yung mga off-grid, sila yung konti. Tsaka yung mga grid tie, on-grid na hybrid. Yung on-grid na inverter, sila mas konti ang consumption. Unlike ng hybrid, sobrang laki. So, ayun. And in terms of settings, kung paano mo siya i-set sa mga parameters na gusto mo, pinakasimple is yung ganito, mga off-grid kasi very limited lang saksakan sa settings. Wala kang masyadong pipindutin. Very simple. Ang komplikado po is hybrid since marami silang settings. Kailangan mong basahin talaga ng matinding manual nila, do some research, no YouTube, bla bla bla. Yan. Sa on-grid din, since lalo sila meron silang mga export, mas marami rin silang kailangang iset na parameters na kailangan baguhin. So kung gusto mo lang simplicity at simple lang, go ka sa off-grid. Pero kung medyo advanced ka at gusto mo ng more options, more tools para makalikot mo, hybrid, go. Yun lang. So kung pipili ka ng inverter na gusto mo para setup mo, depende. Una mo sabihin is, saan mo ba gagamitin ang inverter or saan mo gagamitin solar setup mo. Kung baka pas ilaw lang and maliit lang yung kwarto, huwag ka na mag-inverter. Pure DC mo na lang. Kung mag-charge ka lang ng cellphone, may ganito naman po. Huwag ka na rin mag-inverter. Pero kung gusto mo may ventilador, meron din tayong DC motor. Huwag ka na mag-inverter. So, ang kailangan mo lang inverter is kapag meron kang mga appliances na kailangan gamitin na walang option ng DC. Ang halimbawa doon is mga TV. Ayun po, ref, aircon, mga ganun. So, doon mo isipin kung paano ka pipili. So, in terms of gaano karami yung kayang paganahin, next video na yon sa ohms law na tayo. Kasi it's running 19 minutes na yung video and yun ng sobrang habang video. Pero I doubt na discuss ko pa rin lahat ng kailangan sabihin. So ayun lang. So 19 minutes na. And kung may katanungan kayo, comment down below, like and share. Thank you po. Subscribe na rin kayo. Marapit na mag 1,000 subscriber. Thank you po. Heart. So yun lang po. Maraming salamat sa nanonood. Babush.